Hello everyone and welcome back to our ALS Review channel. Today we are reviewing Elementary Filipino for Learning Strand 1, focusing on pagbasa, pag-unawa at talasalitaan. I have prepared 10 high-traffic questions based on the latest 2026 BAA curriculum standards. Grab your notebook, analyze the context clues, and solve them along with me. Click the subscribe button right now so you never miss out Thursday and Sunday study tracks. Let's see your score today. Let's begin with question number 1. Ang tamang sagot ay B, matindi o matapat. Ang salitang marubdob ay naglalarawan sa isang damdamin na malalim, nag-aalab o hindi madaling mawala. Sa ating pangungusap, ang clue ay ang pagpupuyat gabi-gabi upang mag-aral. Ito ay nagpapakita ng matinding pagnanasa. Ang A, C at D ay mali dahil kabaliktaran ito ng salitang marubdob. Mabilis na tip para sa inyong pagrerepaso. Kung nais ninyong markahan ang mga mahalagang talasalitaan at tulad nito sa inyong mga kwaderno, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters. May nakatag na napakamurang highlighter set sa ibaba ng bidyong ito mula sa Shopee at Lazada. I-click ninyo lang ang link para makabili kayo ng panulat ninyo. Ang tamang sagot ay C, mahirap o payak. Tandaan, ang hinahanap natin ay kasalungat o kabaligtad na kahulugan. Ang salitang marangya ay nangangahulugang mayaman o marami ang ari-arian, kaya ang kabaligtaran nito ay mahirap o payak. Ang A, B at D ay mga kasing kahulugan nito, kaya sila ay mali. Laging basahin ng mabuti ang panuto sa exam kung kasing kahulugan o kasalungat ang hinahanap upang hindi kayo makuhanan ng puntos. Ang tamang sagot ay B. Ang buong talata ay umiikot sa ideya na ang pagkatuto ay para sa lahat, anuman ang edad, at ang ALS ang nagbibigay ng tulay o pagkakataon na ito. Ang A ay mali dahil ang ALS ay para rin sa mga kabataang out-of-school youth. Ang C at D ay hindi pinag-uusapan sa teksto. Letrang B ang ating pinakatamang sagot. Ang tamang sagot ay B. Bumara ang daloy ng tubig at biglang bumaha. Tandaan natin ang panuntunan. Ang sanhi ay ang dahilan o ang unang nangyari, at ang bunga ay ang resulta o ang kinalabasan. Ang sanhi rito ay ang pagtatapon ng basura, option A. Ang naging resulta o bunga nito ay ang pagbara at pagbaha. Letter B ang ating tamang kinalabasan. Ang tamang sagot ay C. Ang isang katotohanan ay may ebidensya at hindi nagbabago, tulad ng option A, B, and D. Ngunit ang option C ay nagsimula sa pariralang para sa akin. Ito ay isang sariling palagay, pananaw o opinyon na maaaring iba para sa ibang tao. Study tip mula sa ating channel.
Habang nanonood kayo ng ating mga video sa inyong cellphones, para hindi mangawit ang inyong mga kamay sa pagsusulat, napakalaking tulong ng isang adjustable desktop phone stand. Mayroon akong inilagay na link ng matibay at murang phone holder sa ating Shopee at Lazada. Yellow Baskets sa ibaba. I-click ninyo lang yon para makabili kayo habang nagre-review. Nasa kalahati na tayo ng ating Elementary Filipino Practice Test. Ilang puntos ang nakuha ninyo sa unang 5 tanong? Naka-perfect ba kayo? Comment ang inyong mga score sa ibaba upang makita ko ang inyong pag-unlad. Kung ang video na ito ay nakatutulong sa inyong pagbabalik-aral, mangyaring i-click ang subscribe button ngayon at bigyan ng thumbs up ang ating video. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan upang patuloy kaming makagawa ng mga libreng reviewer na tulad nito para sa lahat ng mga ALS learners. Ngayon, magpatuloy tayo sa huling 5 tanong. Narito ang tanong 6. Ang tamang sagot ay A, NG. Ang wastong gamit ng NG ay ginagamit upang magsaad ng panahon o oras tulad ng gabi, umaga o araw. Ang NANG naman ay ginagamit sa unahan ng pang-abay na naglalarawan sa kilos tulad ng nag-aaral ng mabuti. Kaya para sa patlang bago ang salitang gabi, ng ang tamang sagot. Letter A ang ating sagot. Ang tamang sagot ay B. Ang pahayag ay isang paalala tungkol sa pagpapahalaga sa oras. Ang salitang ipagpaliban bukas ay tinatawag nating procrastination o manana habit. Sinasabi ng teksto na ang oras ay mahalaga kaya dapat umiwas sa ganoong ugali. Ang A, C at D ay hindi ang pangunahing aral ng teksto, kaya letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay B, mga tiwaling opisyal o abusadong tagapatupad ng batas. Tandaan natin ang pinagkaiba. Ang denotasyon ay ang totoong kahulugan ng salita mula sa diksyonaryo, gaya ng hayop sa option A. Ang konotasyon naman ay ang nakatagong kahulugan o simbolo ng salita base sa kultura o konteksto. Sa kalsada, ang buwaya ay sumisimbolo sa kasakiman o katiwalaan ng mga nangungutong, kaya B ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay C, Filipino. Ang pagsusuri sa mga chart o graph ay palaging lumalabas sa ALS exam sa ilalim ng critical thinking skills. Kung titingnan natin ang mga numero, 75 sa English, 80 sa Math, 90 sa Pilipino at 85 sa Science. Ang numerong 90 ang pinakamalaki sa lahat na tumutukoy sa asignaturang Pilipino. Isa pang mahalagang kagamitan para sa inyong pagre-repaso. Para sa mga mag-aaral na nais mag-print ng mga free reviewer sheets o magsulat ng mga formula, napakahalaga na mayroon kayong sariling A4 copy paper ream sa bahay para hindi na kayo pabalik-balik sa computer shop. Nakatag ang legit at murang school supplies bundle sa ibaba ng bidyong ito mula sa Shopee at Lazada para makatipid kayo. Letter C ang ating sagot.
Ang huling tamang sagot natin ay D, padamdam. Ang pangungusap na padamdam ay nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng pagkagulat, takot o tuwa. Ang pinakamalaking clue nito ay ang paggamit ng tandang padamdam o exclamation point sa dulo ng pahayag. Ang A ay mali dahil ito ay nagkukwento lamang. Ang B ay nagtatanong at ang C ay naguutos. Dahil ito ay nagpapahayag ng matinding pagkagulat sa sunog, letrang D ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat ng nakakuha ng tamang sagot. Napakahusay niyong tinapos ang ating 10 katanungan sa Elementary Filipino Reviewer. Ngayon, bilangan ang inyong mga puntos at i-share sa inyo ang inyong score sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo. Kung mababa sa 7 ang inyong score, huwag kayong malulungkot. Ang talasalitaan ay nadadaan sa patuloy na pagbabasa, kaya i-replay lamang ang video upang kabisaduhin ang mga shortcuts natin. Sa ating susunod na elementary level video, tututok naman tayo sa Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga klase sa ALS. Maraming salamat sa inyong sipag sa pag-aaral ngayon. Manatiling matiyaga at makikita pa tayo sa susunod nating elementary lesson. Bye-bye! Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Gusto ko lang malaman sa inyo kung gusto ninyong lagyan ng musika ang ating video. I-comment lamang ito sa ibaba. At kung gusto nyo ring binabasa ang mga tanong, i-comment nyo rin ito sa ibaba. Maraming salamat sa muli nating pagre-repaso.